Nakapasok tayo sa bansang Switzerland na napakahirap actually makapasok here as a nurse, but grateful na nandito na tayo. Parang frustrated kaya sabi ko hindi na siguro ako mag-ibang bansa. Siguro hindi na talaga siya para sa akin. Never give up on your dreams. Yes, that's true. Here for example in Switzerland, sa morning shift, 1 nurse is to 4 patients. Pinakamagandang bagay na sa pagiging nurse dito sa Switzerland? Siguro yung Si Nurse Anne ay isang travel nurse dito sa Switzerland. Which is, paano ba yung travel nursing dito sa Switzerland? Major cultural differences dito sa Switzerland compared sa Philippines. You're gonna have a good life. Ng sinisweldo ng mga nurses dito? Like range of salary? Sa Philippines, actually, mahirap talaga yung buhay namin. Magkano yung rent nyo dito per month? Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa Luzerne sa Switzerland. Today is a special vlog kasi nandito tayo ngayon sa dream destination ng napakaraming Pilipino at napakaraming tao all over the world. Kasi hindi lang tayo nandito para mamasyal, kundi nandito tayo para kilalanin ang isang Filipino nurse na nagtatrabaho dito sa Switzerland at share niya sa atin ang kanyang life journey mula sa Pilipinas papunta sa Switzerland. So, nandito siya sa isa sa mga bus na to, I think. So guys, lumipad nga tayo magmula sa Ireland. So it's an hour and almost 2 hours na flight journey from Ireland to Zurich, Switzerland. And then nag-train kami from Zurich to Luzerne. And now we're waiting for our Pinoy. Oh, nandito na siya. Hello? Hello, Kuya. Saan kayo? Hi, nandito kami sa platform 5. Kakalabas lang namin dun eh. Talaga? Saan kayo? Di ko kayo nakita. Ay, yung green na train? Wait lang. Dito na ako sa harap. Ayan. Ayun, so gano'n ka nakatagal dito sa Luzerne? So here sa Luzerne, 2 years. Pero dito Switzerland, 2.5 years. So doon, nung lumipat kami from Germany, doon muna ako sa ibang region sa araw. And then lumipat ako dito sa Luzerne after 6 months. Dito kami naghanap ng apartment. Kasi ito, ano yung bakit dito ka nag-start sa Luzerne? I mean, bakit dito ka lumipat? Kasi nakita ko to before, kami dito, 2012. Kami dito, yung stagiaire visa, yun yung parang training exchange visa sa mga Filipino nurses. Okay. Yun yung unang punta ko dito sa Switzerland. Tapos nagpunta ako dito sa Luzerne, dito sa town. Tapos nagustuhan ko siya. Tapos sabi ko, in time, lilipat ako dito and dito ako mag-work. Dito ako titira. So, parang mga 11 years. Yeah, 11 years in the making po. Dream come true. 11 years in the making. Kasi here, mahilig ako sa mga lake, nature. Dito, combination siya ng city, tapos ng nature. So, isa to sa mga attraction ng Luzerne. Ito yung Chapel Bridge, Old Chapel Bridge, hindi tatawag niya. Very old na yan. Tapos itong tower na yan, as you can see before, yan, diyan nila nilalagay yung mga prisoners during that time. Tapos dito nagpupunta yung mga magbibisit dito sa bridge na yan. Diyan sila. Ganyan. Itong mga paintings, yan pa yung pinaka-old paintings. Hindi nila pinalitan. Talaga? Yeah, that's the original one. And look at this view. Yeah, that's nice. Oh my God. Yeah. And that's the old town. Ito. Uy, ang ganda. Diyan yung mga cafes, restaurant, ayan, dyan siya lahat. City center. Oh my God, guys. The view here is to die for. O kapag pupunta kayo dito sa Luzerne, dito sa area na to, I suggest early in the morning para ma-avoid nyo yung crowd. Sabi ko, ang ganda dito. Ayoko na bumalik ng Ireland. I think Ireland is also beautiful. It has different, diba? Ang Ireland has different beauty. Pero iba to. Magsa-study na ako ng German, guys. EU na siya, so i-recruit ko na. Oo, grabe. First na impression mo sa Luzerne? First impression ko dito sa Luzerne, parang nasa fairy tale land. No? Yes, yun talaga. Kaya sabi ko, minanifest ko talaga siya noon before. Sabi ko, dito talaga ako titira. Dito ako mag-work. So, yun yung nasa mind ko before. Kasi it's a small city, pero parang nandito na rin naman lahat. Wala ka nang ibang hanapin. Tsaka center siya, nasa central Switzerland. Malapit siya sa Zurich, malapit sa Bern. Napaka-clear ng river. That's the river. Ang ganda. Yeah. Super nice. Isa sa napansin ko, kasi nagpunta namin Germany, di ba, before here. Kay Nurse Odyssey naman. Hi, Nurse Odyssey. And then, nakatulong yung pagpunta namin Germany kasi parang na-familiar sa kami sa German. Yung mga Ausgang, Eingang, yung mga ganong words. Yeah, the word. Yeah. Oo. German word. Tapos yung transportation, parang the same din, no? Almost the same. Almost yung mga the same. S-Bahn, U-Bahn. Yeah. It's really nice. So, andito kami sa promenade ng Lucerne Lake.
So may mga stall here as you can see kasi merong festival, Lucerne Live Festival, music festival siya. So until end of July, mag-work siya. Pero kapag walang festival, walang mga stall here. Wow! Look at that view! So in this one, they also built here. Binilt nila yan para sa festival. Ah, really? Yeah, pag walang festival, tatanggalin nila yan. So kapag clear yung sky, may kita mo to yung mga different Alps. So right now kasi cloudy, kaya hindi siya clear. Vierwaldstättersee. That's the name of the lake. So it's four main lakes. While nagko-cruise tayo dito sa Lake Luzerne, we're gonna talk about yung life dito ng Pinoy nurse. So, first of all, sabihin muna yung nursing background mo. I'm a nurse for almost 10 years na. So, before experience ko sa Pilipinas, maikli lang. So, parang mga around 1 year lang, nag-work ako sa isang community nurse and hospital sa Pilipinas. And then, nagpunta ako ng England, pero as a care assistant. Tapos, hindi ako naging nurse doon kasi student visa lang ang hawak ko that time and hindi ako nakapasa ng IELTS. Pero ang inaral ko naman doon is language lang naman. Doon ako nag-take ng IELTS. So hindi tayo pinalad ng England, bumalik tayo ng Pilipinas, tumambay tayo sa Pilipinas, and then naging part ako ng program ng Philippines and Switzerland. Yun yung stag-year program. Until now, meron pa rin. Meron pa rin noon. Oo, 18 months program lang yon, training lang yon. So hindi ka mabibigyan ng visa after that. After the training, you have to go back to the Philippines. So, dun ko yung first time na experience nakita yung Switzerland. Saan ka doon That time, na-assign? sa Basel. Malapit sa Germany yon, malapit sa border ng Germany. And since training visa nga rin lang yon, balik ulit tayo ng Pilipinas. Diba? Naalala ko Pilipinas talaga lang. Parang siya, magkakaroon siya ng opportunity, and then babalik siya, and then kuha siya opportunity, babalik na naman. So parang hindi ka pinapalad. Oo, that time I was parang pinapatikim lang sa'yo. Oo, parang frustrated. Kaya sabi ko, hindi na siguro ako mag-ibang bansa. Siguro hindi na talaga siya para sa akin. Oo. Kaya nag-apply din ako ng call center noon. Oo, pero nakakatawa. Kasi siguro mga ilang days lang ako sa call center, nag-quit na ako. Hindi ko kinaya. Ayoko. Tapos doon dumating yung opportunity sa Germany. Okay. Tapos yun, naka-receive na ako ng information about sa Germany. Tapos since meron na akong German language certificate that time, kasi sa Switzerland, nung training kami, kailangan mo na talaga ng German language certificate. Nagamit ko yun sa Germany. So, nag-apply ako sa Germany through agency sa Pilipinas. And then, ayun, nakakuha ko ng employer sa Germany. That was 2015, 10 years ago. Tapos, nung 2015, doon na nagtuloy-tuloy. Nag-stay na ako sa Germany, 8 years ako nag-stay doon. Doon ako nag-work. Lesson parang na nakita ko dun sa story na yun, sa part ng story na yun. Never give up on your dreams. Yes, that's true. Yeah. Guys, pause muna natin ang ating video sa Switzerland. I want to thank our paid partner for today's video, TapTapSend. Kung OFW ka na kagaya ko, alam ko kung gaano kahalaga na may padala ang tulong natin sa Pilipinas. Dati ang hirap mong padala mula sa mahabang pila sa remittance center, mataas na transaction fees, at minsan hindi mo alam kung aabot ba yung padala natin on time sa Pilipinas. Pero guys, na-discover ko yung TapTapSend. Grabe, napakadali. Parang magic lang. Sa ilang tap lang sa phone ko, na ipapadala ko ng pera sa kanila. At ang pinakagusto ko sa TapTapSend, napakasimple at maaasahan talaga. Pwede mo nang ipadala directly sa GCash, Paymaya, or bank account ng mga mahal mo sa buhay with the best exchange rates at zero transaction fees. At ang pera dumarating ng minutes lang, hindi mo na kailangan maghintay ng ilang araw. Para sa akin mga kabayan, higit pa sa pera ang pinapadala natin sa Pilipinas. Ito ay pagmamahal at pag-aalaga. Kaya kung magpapadala ko mula sa Australia, UK, UAE, USA, Canada at ilang bahagi ng Europe kagaya dito sa Ireland. Para sa fast, secure at madaling paraan para magpadala, mag-download ka na ng TapTapSend. And if you use my code NurseVentura, may additional po na 10 euros na matatanggap ang inyong mahal sa buhay sa inyong unang padala. So, anong pang inintay nyo? Ang TapTapSend na. So guys, nandito kami ngayon sa panoramic train papunta sa Interlaken dito sa Switzerland. And nandito na naman tayo with our guest, with our host for today. Host dito sa Switzerland, si Nurse Anne. We're gonna talk about yung life din sa Switzerland, everyday life. Ano yung major differences ng nursing dito sa Switzerland and then nursing sa Philippines or sa Germany? Yung differences in terms of modern equipment, modern technology. Sa Germany naman, differences probably yung nurse-to-patient ratio. Kasi mas marami ang patient
mong hinahawakan sa Germany kapag ka sa nurse ka sa normal station. So, here for example in Switzerland, kapag ka nag-work ka sa hospital, sa normal station, for example, this is based on my experience, sa morning shift, 1 nurse is to 4 patients. Tapos sa afternoon shift, 1 to 6, maximum na 6 patients. And then pag night shift, 2 kayo. So, hati. So, 2 na. So, hati. So, kung 20 patients sa isang station, so, tag 10 kayo. Pero 2 kayo, tapos may assistant pa. Sa Ireland, minsan nagwa 1:10 pa eh. So, umaga, morning shift. Hindi. Never ko na-experience dito. I mean, pinakamarami kong patients here sa hospital is probably 6. Maximum na 6 or 7 minsan, ganyan. Oo. Yeah. Ideal na yun, 1:6. Ideal na yon kasi gusto talaga nila yung quality maibibigay mo. Very good. Pinakamagandang bagay na sa pagiging nurse dito sa Switzerland? Siguro yung mas na-appreciate ka nila. Talagang well respected ka dun sa ginagawa mo. Another thing, probably yung benefits. Oo, kasi yung benefits dito, maganda din yung private pension, for example, na binibigay ng employers para sa mga employees. Tapos yung work-life balance. Benefits, for example, may benefits sa mga transportation. Tawag nila yung mga mobility. So, minsan kino-cover nila yung 50% ng transportation or sometimes nagbibigay sila ng pag may car ka, meron silang allowance for parang gas allowance. Ganyan. Sa mga staff nurses? Sa mga staff nurses. So, lagi yung tawag namin dito, yung differentials. Pag afternoon shift, meron kang differentials hourly. Tapos, kapag weekends, pag nag-work ka ng weekends, meron ka ring additional per hour. Double pay kayo ng Sunday? Hindi. Pero may additional lang na. Kapag nurse ka dito, depende sa region tsaka sa age mo yung salary mo. Hindi depende kung government hospital or private hospital. Hindi siya, tsaka yung benefits, hindi rin siya hindi rin siya ganun. Iba-iba, depende sa institution. When it comes to yung mga maternity leaves or annual leave, gano'ng karami yung vacation na nakuha mo per year? So, annual leave here, yung paid holiday is only 25 days. Only kasi mas marami ako sa Germany. Sa Germany, pumapatak ako before ng 32 days per year. Dito, 25 days lang. Yun lang, unfortunately. 25 days per year ang paid holiday. Pero syempre, pag tumanda ka na, may additional holiday. Yun. Tapos yung maternity leave, very short rin lang, 16 weeks. 4 months. Tapos sa Ireland, 6 months eh. Tapos it's your choice kung balik ka na sa work or gusto mo mag-unpaid holiday. Pero you get the 80% of your salary. Kapag nasa nasa maternity leave ka. Okay na din. Okay na rin, hindi ka na rin magreklamo. Tsaka allowed ka naman kumuha ng additional unpaid holiday if you want. Si Nurse Anne ay isang travel nurse dito sa Switzerland. Which is, paano ba yung travel nursing dito sa Switzerland? Ano yung difference ng staff nurse and then travel nurse? Dito kasi kapag travel nurse ka, pwede kang kumuha ng contracts. So, usually, kinukuha ko 3 months. Minimum of 3 months contract. Nasa isang institution ako. And then, kapag kailangan pa nila ng staff, ng nurse, i-extend nila yon. And then, kapag gusto mo, mag-extend ka. Tapos, kapag hindi ka na na-extend or kapag ayaw mo na doon, pwede kang magsabi sa agency and then, hanapan ka ng agency ng ibang institution. Pero ang sweldo ba ng travel nurse ay mas malaki kaysa sa sweldo ng staff nurse na talagang empleyado ka? Oo, actually, mas malaki siya kasi siya hourly base. Tapos, kasi dapat kasi flexible ka kapag ka-travel nurse. So, kasi diba minsan may iba ka ng location, ganyan. So, talaga yon binibigyan nila ng extra payment. Tapos may extra allowance. So, pero kamusta yung pakikipagtrabaho sa mga locals nila dito? Kamusta yung nila, work ethics? Work ethic. Oo. Dito sila, punctuality is talaga. So, ano bang tawag doon? Parang pinipraise. Dapat talaga early ka. Minsan dumadating sila 10 minutes before the ship. Ready na sila. Talaga? Yes. So, lalo na yung mga local, mga Swiss. Yan, punctual talaga yan sila. Ano yung mga usual mga katrabaho mo? Swiss or Germans ba? Or halo-halo, diverse. Mostly, may mga Swiss, pero konti lang. May mga Eastern European, marami. From Croatia, Bosnia, Poland. Albania, Poland, ganyan. Tapos may mga German din. Pilipino, medyo konti pa lang. Ngayon kung saan ako nag-work, isa lang yung Pilipina doon. Siya? Nursing assistant.
greatest or biggest challenges na na-encounter mo dito sa in your working life sa Switzerland? So here, official languages here in Switzerland, 4 siya. 4 official Wow. languages, yes. We have Romance, French, Italian, and German. Romansh? Romance, Ano tawag yun? nila doon. So parang parang Swiss dialect German, parang yun yung old type of German. Old Swiss German, parang ganyan. Okay. Okay. So, pag marunong ka na ng German, meron ka ng certificate, pwede kang mag-apply sa Switzerland Pwede kang mag-apply. And also pag European citizen ka. pag European citizen. Yeah. Kung di ka European citizen, Mahirap. Oo, hindi ka maka-apply directly. Kailangan mo ng sponsored employer. It's not German na nakasanayan ko sa Germany. So here, it's a mix of Swiss-German and German. So, iba yung... So, iba yung accent, iba yung tono, may mga ibang words. Pagkausap mo yung mga local, as in, iba, Swiss-German, yung dialect nila. So, mag-adjust ka talaga. Although, nakakaintindi sila ng High German. Nakakaintindi sila, and then mag-ship sila through German kapag nakikita Nalaman nila nila. na, oo, Hindi na hindi mo mo na- masyado naiintindihan. Sila sa German. Yeah. Ano yung major cultural differences dito sa Switzerland compared sa Philippines? Dito tahimik, kailangan kapag ka Sunday, close lahat. Yes. Nakwento mo sa amin yung kahapon na kapag Saturday, maaga sila nagsasarado. And then kapag Yes. Sunday, yung mga shops yung mga pag Sunday, close talaga lahat. Yes, close lahat. Sabi ko, anong ginagawa na pag Sunday? Dami rin nag-hike, nagpa-barbecue, parang Yes. Sunday is family time. Family day, on Sunday nila. So, bawal ka rin, for example, bawal ka mag-vacuum on Sunday, bawal ka gumamit ng washing machine on Sunday. Yan. Totoo yun? Oo, yes. Rule yan. Tapos, after 10 p.m., bawal ka nang mag-ingay or party. Or Pag else, Sunday lang to. actually, pag after 10 p.m. general yun na dapat quiet na. Galing Or sa amin, 10 p.m. pa sa island, nagbe-video ka ba? magkakaroon ka na nga, makaka-receive ka ng letter from your kapitbahay. Yes. You're gonna have a good life. ng sinisweldo ng mga nurses dito? Like range of salary? Depende sa experience and sa region, pero nag-range siya siguro from 6,000 to 8,000, ganyan. 6,000 to 8,000 francs per month. Yeah, per month, yeah. Minus taxes. Minus the taxes, probably you'll get 6 to 7, ganyan. Ang laki nun, no? Ang laki Ganyan. nun. Kasi sa Ireland, parang magkano lang. Siguro mga most 10, yung magiget mo is 4,000 euro per month. Okay. Yung yeah. ano na yun, wala Yeah. na yung tax doon. Pero So, mababa maliit pa ang din. mas mababa ang cost of living sa Ireland than here. Siguro. Of course, yeah. Dito kasi medyo maano talaga. Nakita mo naman, 'di ba, Oo. kagapon? Ganda, di ba? Oh my. So nice. So nice, Kitik. Ang ganda. Lauterbrunnen train station. And dito pa lang sa train station, guys, sobrang jaw-dropping na. Ang ganda. Yung falls. Yun ba yun? Oh my gosh. Ang ganda. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo, ang ganda. Sobra. Parang kahit saan ka pumunta, likod, gilid, kahit saan ka tumingin, sobrang ganda. Wow. Sabi ko kayaan, para ako nasa panaginip. Yeah. Ito na yung pinamagandang napuntahan ko so far. Yes, ito talaga isa sa mga highlights. Ganda. Pero man tatrabaho ko sa Ganda. lugar na to. Very grateful to be here. Oo. Sobrang grateful po natin Guys, lipat na tayo. na nakapasok tayo sa bansang Switzerland na napakahirap actually makapasok here as a nurse, but grateful na nandito na tayo. That's I'm so- living my dream actually. This is one of my dream countries. So, sasakay kami ng, ano yung sasakyan natin? Cable car papunta dun sa Gimmelwald. So, let's go. Normal na sa'yo. First time. 72 waterfalls? Wow. We're here sa cable car going up to Gimmelwald. Yan, unfortunately maulan, but kita pa rin naman yung view and village. Ooh! Hawak ka! Ay, sanay siya. So during winter time, ski area. Nandito So this tayo is a sa- car-free mountain village. Let's talk about the honesty shop. Yes, you can get anything you want, but you need to pay. Walang nagbabantay. Ah, really? Yes, As in? wala. Card. Oh, you can pay by card. Twin. Yes. And just get So, paano pag di sila anything you nagbayad? want. Ha? Paano pag di nagbayad? Hindi nagbayad, karma.
Because it's honesty shop. You need to be honest. Did you like it? Diba? This is life. Diba? You just have to enjoy it. You're working hard for it, so make sure you enjoy it. Diba? Like, Ganda. sa mga gantong view, diba? It's nice. Guys, kakain muna kami. Ito yung beef burger and fries. 23 francs per meal. So, not too bad. So, kwento mo naman sa amin, Ann, yung anong klase yung buhay na meron ka sa Philippines? And ano yung primary na nag-motivate sa'yo na kailangan mo umalis ng bansa? Sa Philippines, actually, mahirap talaga yung buhay namin. 7 kami magkakapatid. Parents ko naman, hindi naman sila yung talagang educated na talagang may stable job. Oo. So, yung sister ko yung naging breadwinner, yung pinaka-oldest sister ko. Nagpunta siya ng Hong Kong at a young age. Tapos siya yung nag-support sa amin. Siya yung nagpaaral sa akin na maging nurse. Siya yung nag-suggest sa akin na yun yung kunin ko kasi in demand nga. So, dito sa ibang bansa, diba? At saka during that time, diba, yung panahon natin, being nurse in the Philippines, parang sobrang hirap, diba? Magkano lang ang sweldo? Ikaw, magkano ang sweldo mo before? 8,000 pesos per month. Ako rin, 8,000 yung sinasahod ko. Tapos, minsan delay pa yung sahod, diba? So, hindi ka makakaipon. Ang annual leave or ang holiday, Oo, walang holiday. Ilan Tapos, ba? 1 parang week? wala yata. Ewan ko, parang sa akin, parang wala yung holiday. Grabe yung trabaho, di ba? So, kung magkakaroon ka ng family, di ba, hindi talaga enough. So, yun yung naging, primary motivation ko. Para talaga. Para makaahon sa hirap. Oo. Tsaka para kasi gusto ko magkaroon ng magandang buhay ba? Pag-travel, yung ma-afford yung mga bagay na hindi ko na-afford before. Ganyan. Kasi nga, marami kami. So, syempre, yung parents ko, yung lang talaga, priority lang talaga yung may bibigay nila, di ba? Although, I'm grateful naman dun sa life na meron ako. Before, sobrang grateful ako doon. Pero, syempre, hindi naman masama, di ba talaga na mangarap, di ba, na to have a good life, yun. To have a better life. To have a better life, yun. That's the correct word. Ano yung ma-advise mo sa mga nangangarap na mag-work dito? Siguro yung pinaka-una yung language. Kasi dito, hindi ka talaga makapag-work as a nurse kapag English lang yung, yung language mo. So, you have to get your German language certificate talaga, or French or Italian. Of course, syempre, yung mga Filipino nurses natin nasa Europe na gustong mag-cross country, like nung ginawa ko, kailangan nila mag-research talaga. Kasi importante yun para makita nila kung para sa kanila ba talaga yung Switzerland. Mahirap pag sa mga Filipino nurses, pero hindi siya imposible. Kasi nagawa mo eh. Kasi nagawa ko. Kung nagawa mo, kaya rin gawin ng iba. Oo, correct. Meron din akong mga friends na from UK na nakapunta na rin dito. Talaga? Na European, na rin sila. Passport. Tapos nag-aral sila ng German at up to B2 level. So yun, tapos nakakuha sila ng employer here. Pwede pala yun. Oo, so pwede. Ang pinaka-easiest talaga, kung nasa Pilipinas kayo, nasa Pilipinas ka, nurse ka, may experience ka, German talaga yung pinaka-open pathway talaga to Europe. Tapos kapag sa Germany ka na, German citizen ka na, pwede ka lumipat dito sa Switzerland. Wala kang magiging problema. Mas mabilis. Ayan guys, nandito nga tayo ngayon sa loob ng apartment ng ating Pinoy nurse dito sa Switzerland na si Nurse Ann. And papakita niya sa atin yung ano ba yung typical apartment dito sa Switzerland. And then also sasabihin niya sa atin yung mga cost of living dito sa kanilang area sa Switzerland. So in Switzerland, yung sala, living room, included siya sa count ng room. Yes. Yung 2 rooms, ito yung guest room. So dito sila nag-i-stay. Dito na kami pinatuloy. Ayan. Ginulo na namin. Actually, maliit lang. Ginulo na namin yan. So yeah, it's a double bedroom, no? It's a nice bed. Malaki rin yung yung bed lang. Magte-thank you muna kami kay Nurse Ann kasi talagang dito na kami pinatulog at welcome niya kami like family here. So thank you so much. You're welcome. Feel at home. So dito pala sa Switzerland, hindi kasama yung mga furniture. No, hindi kasama. Yung kitchen lang, built-in yung kitchen. Pero yung ganyan mga beds, sofa. Same rin na sa Germany. Ganun din yung kay Nurse Odyssey. So pinick up namin, tapos kami yung as in lahat. Hassle kapag para sa Amerika kayo. Ganon. Ito yung main room. Medyo mas malaki siya. Pero, ayan, yung cabinet namin medyo magulo. So, yan yung bed. So, yung bed namin from From Germany pa yan. Dinala nyo? Dinala namin dito. Yan, ito, toilet. Isa lang yung toilet namin. Toilet and bath. Malaki din naman yun, no? Isa lang siya.
Kasi nice. usually ibang apartment, dalawa. Oo. Yung living Kanilang room. Living room. Oo. Ito, binili namin yung sofa. Tapos yung center table, second hand rin lang In yan. fairness, ang laki ng ng sofa nila. Pang 5 tao. Oo, di ba? Tapos 10. kami na mabook na pinabasa. Yes. Magkano yung rent nyo dito per month? Per month is 1,790 to be exact. 1,790 francs. Tour mo kami sa kitchen mo. Kitchen, ayan. Ito yung kitchen. Built-in na talaga siya. Kasama na siya. So, yung oven, yung cooker, ayan. Parang medyo makalat yung kitchen natin, di ba? Tapos itong ref. Meron kaming juicer. Tapos mixer. Yun. Yun lang Ayan, naman. binili niyo yan. Ito, binili namin itong dalawa. Juicer. Yan. So, itong kitchen na to, ano talaga yan? As is. No, Okay naman siya, no? Yung heater, for example, kasama na dun sa rent. Ang binabayaran lang namin is yung electricity, yung main electricity, tsaka yung water. Water. Yes. Yung heater, kasama na sa rent? Kasama na siya sa rent namin. Kasama na siya dun sa 1,790 na rent. So, ang heater namin, it's regulated. Hindi mo yan siya basta-basta. Kapag halimbawa, gantong warm, ano yan, kahit bukas yan, hindi siya nag-heat. May regulate just sa baba. Okay. Tapos kapag malamig, Doon so siya. nag-warm siya. Pag binuksan mo, automatic nag-warm. So wala kang control Tapos, sa kanya? Wala. Ang pinaka-main control niya yung sa baba. Automatic siya. Sa kaya temperature ng apartment. Ano yung mga na-invest mo na sa Philippines? Ano? Meron kaming na-invest kaming partner ko ng island home sa Palawan. Alright, meron silang parang retirement home. Hopefully Parang retirement holiday home. sa Puerto Princesa sa Palawan. So, Casa Princesa, yung name niya sa Airbnb. I'll send you the link. Yun. Put natin yung link dito sa description. Kung sino pong mga magpupunta ng Puerto Princesa, may mga balak pumunta ng Palawan, pwede rin nila ako i-direct message para sa direct booking. Bukod sa pagiging nurse, diba? Bukod sa pagiging nurse niya dito sa Switzerland, and si Anne ay isa ring content creator kagaya natin. Nagagawa rin siya ng YouTube videos and TikTok videos. And can you tell us about your YouTube videos? Yes guys. So, meron akong YouTube channel. It's Anyam. So, you can follow and subscribe kapag gusto nyo makita yung life ko here in Switzerland, mga adventure, mga tips, yon. And sinimulan ko actually for fun. Kasi maraming mga nagtatanong sa akin how I able to move from Germany to here, from Philippines to Germany to here. YouTube and TikTok. TikTok, Anyam. Shoutout sa family ko. Pwede mag-shoutout sa family ko. Go! Sa aking nanay, sa aking mga kapatid sa Pilipinas, and my sister sa England, France, yun. Shoutout sa mga friends ko. Yun, the love of my life. Nasa work siya ngayon. Yeah. Thank you for coming here, for visiting me. Yeah. Oo. Thank you for sharing your journey and then parang allowing us to be a part of that. Yeah, you're welcome. So thank you guys for watching. Thank you for being here and salamat that we had a blast dito sa Switzerland. Na-enjoy talaga namin Switzerland. One of the most memorable experiences dito sa Europe. Thank you for coming. Thank you for the friendship. Yes. Thank you and for we're friends this. now. Yeah. Ayan guys, so sana ay nagustuhan nyo tong vlog na to. I know mukha na kami mga pagod dito. Pagod na kami for the yesterday and today, pero if you found value in this video, in this vlog, sana i-share nyo rin and give this video a thumbs up and a like, and hopefully mag-subscribe kayo kay Nurse Anne, Anyam sa YouTube and sa TikTok din. And also kung di pa kayo subscribe dito, subscribe na rin po kayo sa channel, and para mapanood pa kayo ng more videos, OFW stories. So thank you very much for watching, and I hope we'll see you on the next vlogs. Bye! Ciao! Ciao! Merci! Merci! Adieu! Bye-bye! Bye. We are in one of the most beautiful country. Ito na. 3, 2, 1. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today is a special vlog kasi nandito tayo ngayon sa one of the most beautiful.